Gandang bata. Let's pray. Sarap gawin mo na. Sorry. Sige, ginaw sila na. Pasensya na. It's for a times. Sorry natin. Sorry natin. Let's pray po. Maraming salamat po sa araw ng Diyos. Lord, maraming salamat po pagkat pinig po niyo po kami ng mga pag-devotion. Lord, gabayin niyo po mag-devotion niyo yung araw at naway niyo po rin po nila ang lalaro sa kanyang bibig. Thank you. Ano po, nakibukas po tayo sa 1 Samuel 16:1. Ano ba? Samuel. 1 Samuel 16:1-7. Dahil what po? Nang panahon iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan ka magdadalang hari para kay Saul? Inayawan ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon ay tuloy mo na langis ang iyong isidlan, sumay kay Yes sa Bethel. Pinili ko ang isa sa mga anak niya na maging bagong hari. So, ang topic po natin dito ay simple ng tao. So, sinasabi, Ano ba? simple ng tao. Sila ng tao. Ayun na po. Sinakli na ka lang ako. Ayun po na kayo. Kung nakalagay na yung tao. Sino? Simple ng tao. Okay na yun. Okay na yun. Sinasabi po sa verse 1 na si Samuel ay nagdadalang hatid dahil tinanggihan ng Diyos si Saul. Ang unang hari ng Israel dahil sa kanyang paglabag sa utos ng Diyos. Pinahayag ng Diyos ang kanyang soberanya sa pamumuno at inihayag ang plano na pumili ng bagong hari mula sa mga anak ni Jesse. Ano naman po sa 1 Samuel 16:2-3? Pero sinabi ni Samuel, paano ako makakapunta doon? Kapag nalaman nito ni Saul, iyak na ipapapatay niya ako, sabi ng Panginoon. Nagdala ka ng isang dumalagang baka sa Bethlehem. At sabihin mo sa mga tao na pumunta ka roon para maghandog sa Panginoon. 3. Imbitahin mo si Jesse na sumama sa paghahandog at tuturuan kita kung ano ang gagawin mo. Ituturo ko sa iyo ang anak niyang pinili ko para mag-hari. At papahiran mo ng langis ang kanyang puso. Ano naman sinasabi naman po sa verse na dito po natakot si Samuel na mapahamak kay Saul. Kaya binigyan siya ng Diyos ng paraan upang makapunta sa Bethlehem. Nang ligtas sa pamamagitan ng paggawa ng pag-aalay bilang lalaki. Ano naman po sa 4-5? Verse 4-5. Sinunod ni Samuel ang inutos ng Panginoon. Pagdating niya sa Bethlehem, sinalubong siya ng mga tagapamahala ng bayan na nanginginig sa takot. Nagtanong sila, kapayapaan ba ang pakay mo sa pagpunta rito? 5. Sumagot si Samuel, oo, matiwasay akong pumunta rito para maghandog sa Panginoon. Maglinis kayo ng sarili niyo sa pagharap sa Kanya at sumama kayo sa akin sa paghahandog. Pagkatapos, ginawa ni Samuel ang seremonya para linisin si Jesse at ang anak niya. Hinanyayahan din sila sa paghahandog. Alam ko na. Sorry. Ang ano naman po, sinasabi naman po dito na pumunta si Samuel sa Bethlehem. Nagtanong ang matatanda kung may gulo. Ngunit sinabi niya para sa kapayapaan ng pag-aaral. Pinagalisan niya si Jesse at ang kanyang mga anak para sumama. Sana naman po, 1 Samuel 16 verse 6-7. 6. Pagdating nila, nakita ni Samuel si Elia at naisip niya, siguradong siya na ang pinili ng Panginoon na maging hari. 7. Pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kisigal niya dahil hindi siya ang binili. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao.
Ang taong tumitingin sa panlabas ng kaanyuan, ngunit ang tinitignan ko ay ang puso. Wow. Ano lang po, sinasabi ko ng ulit na anak. Akala po ni Samuel na si Eliab ang pangalan na anak ni Jesse ang napili ng Diyos dahil sa kanyang magandang palabas na niya. Ngunit ipinaliwanag ng Diyos na hindi siya umaasa sa panlabas na katangian, kundi sa tunay na kalagayan ng puso ng isang tao. Lang po. Bravo. Wow! Pero ay, tanong tayo sa kanya. Bravo, sweet. Isa pa kayo dali, Nene. Kung sino yung tatanong ko eh. Go, Nene. Wala po. Wala, nagpaalim ako mo. Wala po tatanong. Bakit ba pumunta si Samuel kina Jessie? Sino si Saul? Yung kasalukuyang hari. Sino yung anak niya? Uy! Starts with J. Kaibigan siya ni... Yung sunod na hari after ni Saul. Yung sapat. Hindi. Sino yung after ni King Saul, sino yung sunod na hari? Sino? Yes, very good. Si David. Sino yung kaibigan niya na anak ni Saul? Starts with J. Anak ni Saul. Di ba si David nga anak kay Anak siya ni Jesse. Si Jonathan. Ah, yun, Si Jonathan. King Saul, si Jonathan ang susunod. Pero sabi ng Panginoon kay Samuel, hindi siya. Kaya di ba nalungkot si Saul? Sabi niya, punta ka. Doon. So maganda yung topic na akala natin parang ang layo ng topic, no? Simpleng tao. So ang Panginoon hindi tumitingin sa matangos na ilong, sa magandang buhok, kundi nasa puso pa rin. Kaya kahit paus-paus tayo pag kumanta, mali-mali man tayo, pero ang puso natin para sa Panginoon, that's more than enough to Him. And I believe na si Lord na rin ang kikilos para very good. Na-trip siya talaga. Joke lang yan. Pero yun. Nag-joke lang ako. I was really kayo. Na aayusin ni Lord yung mga flosses natin, yung mga hindi natin maganda, para isa na tayong liwanag na maging pagpapala. Question? Wala po. Sige. I-close mo muna ating Nene, pati sa practice, para panoorin na natin ang inyong performance. Bakit sila nakatingin? Yes. Okay, makikita mo ka. Sige. Pray mo na, na-close mo natin. Pati, go. Let's pray po. Lord, maraming salamat po sa aming devotion ngayong araw. Lord, gawin niyo na pulot kaming aral at nagdanin namin po sa aming mga puso. Lord, pinapanalangin ko rin po ang aming pagpapraktisan at ang Lord, gawin niyo po kami. Amen.